dahil may free will yung tao, sila yung pipili. So, ibig bang sabihin, sila ba ang nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay na walang hanggan? Yes or Hindi. no? Ang nagtalaga ng buhay na walang hanggan mula ng una ang Diyos. Kaya nga tatawagin tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo na kung sasampalatayaan mo yon, kakamtan mo yung unang plano ng Diyos sa iyo. Basa tayo. Efeso 1:13. Pakibasa. 13. Efeso 1:13. Nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yeah, maliwanag naman eh. Yung sasampalataya, yun ang bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Basahin ulit natin kapatid na Jay, sa isang talata ng unang 1:23. Pakibasa. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo at tayo mga ibigan ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Next question. So, sinabi mo kanina dito sa 1 John chapter 2 verse 2 na si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao. So, ang ibig sabihin ba si Kristo namatay sa lahat ng tao, sa lahat ba ng kasalanan ng tao, past, present, and future? Yes or no? No. Ang pinatawad ni Kristo, yung kasalanan natin nung noon at ngayon at yung mga darating na kasalanan kung ihihingi natin ng tawad sa Diyos. Unang 1:9. May kapangyarihan siyang mapatawad yung kasalanan natin in the future because of His blood. Basa. 1 John 1:9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Pag ang Kristiyano nagkasala, may tagapamagitan tayo. Unang 1:2. Basa. So, ang sagot niya yes po, no? Okay. Yes. Next question. Next question. Tapos, So ibig sabihin, hindi namatay si Kristo para sa kasalanan ng lahat, para sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao? Yes or no? si Kristo po, namatay siya, binayaran niya ang kasalanan ng tao. Depende yan sa tao kung tatanggapin nila yung dugo ni Kristo. Kasi may mga tao, hindi pinahalagaan ang ginawa ni Kristo. Basa, Hebreo 10, ito nakasulat, kapatid na Jay, sa 28. Pakinggan nyo. Ang magpawalang halaga sa kautosan ni Moses ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Sa 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatod na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umagat di banal sa dugo ng tipan na Hindi masasakop yun, bro. Yung mga hindi umari at kumilala sa dugo ni Kristo, hindi kasama yun sa maliligtas, kapatid. Next question. Wala na yata itatanong, satisfied na yan. Si Kristo ay namatay sa lahat ng kasalanan ng lahat ng mga tao, yes or no? Yun, lahat ng kasalanan binayaran ni Kristo. Sa sumasagot ako, Mr. Moderator, lahat ng kasalanan binayaran ni Kristo. Pero yung tao na sasampalataya kay Kristo, saka pa lang siya mababayaran. Basa, unang 1, 2, ang talatay 2, ganito ang nakasulat, kapatid. Basa. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Kailan magaganap yun, bro? Sa 4. Pakinggan mo. Basa. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ayan. Ayan mo, namatay si Kristo sa lahat ng tao. Ikaw naman ayaw mong sumunod. Sinungaling ka, hindi ka kasama doon sa pinatawad ni Kristo. Next question. Wala tapos ang oras. Ang Kovesh, ang sagot niya po, yes, pero conditional. Okay pa. So maraming salamat, Kobes, ha. Conclusion mo yun na. po. Conclusion mo na. May conclusion. Tapos na, kapatid. Pero wala na, Tapos na, conclude na tayo eh. Ano ba naman to si Kobes? Babawi pa eh. Naipit ka na eh. Ay, Salamat, pitipit. Kobes. May conclusion ba? Ano ka May na, conclusion? kapatid? Oh, sorry ah. Moderator, may conclusion ba? Hindi na, tapos na po, kapatid. Tapos na ang debate. Brother Jay, nakita natin kanina, Jay, no? Kasi programa man na natin ito, pinagbigyan na natin siya, bro. Talagang naipit na siya doon, kapatid, doon sa